So, good afternoon. My name is Jamaik Shane Armanabad. So, today, irrespiratory system assessment ko po si patient. So, I'm from BSN 1B and from Guagua National College also. So, for today, ma'am, sisimulan ko po siya sa hand hygiene. So, ma'am, may I know your name and your birthday po? I'm Maricon Carolina Fernandez. September 18, 2007. So, una po is i-inspect ko po yung general appearance po ni patient if sa skin niya po ba, if may sign of cyanosis or jaundice. Then, sa proportion naman din po ng body niya and sa posture niya is i-inspect ko din po if symmetrical po yung proportion ng body ni patient. So, upon my inspection po, the patient's body, the anterior and posterior thorax is symmetrical naman po, and yung posture po ni patient is normal lang din po. So, next naman po is yung papalpit ko po yung position po ng trachea ni patient. So, ayusin ko lang po yung blood. So, i-check ko na po yung trachea ni patient if it is in the midline. So, malalaman ko po if normal lang po yung sa trachea niya. So, ma'am, hawakan ko po kayo para ipag-check yung trachea niya. So, nasa midline naman po siya. So, it's normal po. So, next naman po is i-inspect ko naman po or i-observe yung respiratory rate po ni patient in 1 minute. So, ma'am, i-distract nyo, kahit huwag nyo pong papansinin masyado yung pagbibilang ko, and pwede nyo naman pong i-distract yung sarili nyo habang sinecheck ko yung, or ina-observe ko yung pagbilang nyo. So, start na po tayo. Tapos na po yung 1 minute, and yung respiratory rate po ni patient is 16. So, yung normal respiratory rate po for adults is 12 to 20. So, normal lang po yung findings natin kay patient. So, next naman po, upon my observation and inspection is yung breathing pattern naman po ni patient is hindi naman po siya hinihingal and effortlessly breathing naman po siya. So, and relax naman din po si patient, kaya ganun po hindi po siya hinihingal. So, next naman po is i-check po natin yung oxygen saturation ni patient using pulse oximeter. Yung nadilit mo. So, yung oxygen saturation po ni patient is 98. So, 98 po is normal because normal po sa atin is 95 to 100%.
So, next naman po is i-inspect ko naman po yung nails at yung nail color po ni patient and yung sa skin niya po. So, yung nail bed po ni patient is pink naman po and wala din pong sign ng cyanosis. So, next naman po is i-inspect ko po yung skin and yung lips po ni patient if it's pink para malaman po if normal din po siya. So, inspect lang po natin yung lips niya. So, pink naman po yung skin ni patient. So, wala din po siyang sign ng cyanosis. So, next naman po is i-inspect na po natin yung posterior thoracic ni patient for shape, symmetry, and skeletal muscles. So, ma'am, likod po kayo. So, i-inspect ko lang po if, inspect lang po natin yung likod nyo. So, upon my inspection and observation naman po is, normal naman po yung posture din po ni patient and yung, posterior thoracic naman niya po is, symmetrical naman po yung pagka-develop niya and hindi rin, proportion din po siya sa katawan niya. So, next naman po is ipapalpate ko na po yung likod ni patient gamit yung kamay ko. So, patient, sabihin niyo lang po sa akin, ma'am, if meron po kayong maramdaman na masakit kapag during palpation of your posterior thoracic po. Okay. Wait. So, since wala naman pong naging reaction si patient and wala din po akong naramdaman na tenderness sa likod niya, so normal lang po yung sa may likod niya. Then, next naman po is ipapalpate na po natin yung posterior thoracic for thoracic expansion. So, hinga po kayo, ma'am. Hinga lang. Hinga. 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 So, symmetrical din po yung expansion po ng paghinga niya. So, normal lang din po. Next naman po, is ipapalpate ko naman po yung posterior thoracic wall niya. And for femitus. So, patient, magsabi lang po kayo ng 99 and then habang pinapalpate ko po yung likod niyo. So, pag sinabi ko pong magsabi kayo ng 99, sabihin niyo lang po yung 99. Okay. So, ma'am, sabihin niyo, pwede niyo po bang sabihin 99? 99. Isa pa po. 99. So, symmetrical naman po yung vibrations niya during pagsabi po nung 99 na sinabi ko sa kanya. So, next naman po, is i-percast ko na po yung posterior thorax po ni patient for yung posterior thoracic for tone naman po. So, percast ko po yung sa likod niya. So, wala din naman pong ibang sound, which is resonant naman po yung sound niya. So, next naman po is i-percast ko na po yung posterior thoracic niya for diaphragmatic excursion. So, yun po, para po malaman if gaano ka haba yung dullness po sa likod niya tuwing humihinga siya. So, ma'am, hinga po kayo.
hinga po kayo, then hold niyo po yung breath niyo, tapos, sasabihin ko po kapag i-release niyo na po. So, hinga po. So, dito po yung nauna. So, release po. Then, hinga po kayo ulit. So, here naman po. Sige po, release po, ma'am. So, gagamit po ako ng ruler, or pwede rin pong gumamit ng tape measure. So, 3 cm lang po siya. So, normal lang po yun. Then, yung normal din po kasi is 3 to 5 cm po siya. So, next naman po is, i-auscultate ko na po yung posterior and lateral thoraces for breathing. And, gagamit po ako ng stethoscope. Stethoscope. So, ma'am, hinga po kayo. So, normal lang po yung sound, vesicular and no adventitious sound naman po. So, next naman po is i-inspect ko naman po is yung anterior shape for symmetry, anterior thoracic for shape, symmetry, and muscle development also. So, ma'am, harap na po tayo. So, ngayon po, i-inspect ko na po siya, yung sa anterior po ni patient. So, upon my inspection po is symmetrical po siya. Symmetrical po yung sa may anterior thoracics niya. And yung muscle development din po niya is symmetrical. So, proportion din po siya sa may upper and lower extremities niya. So, next naman po is i-inspect ko na po yung lateral, anterior, posterior, and lateral diameter po. So, ito po yun, dito, then dito. So, normal din po siya, and yung yung degree naman po ng proportion ng anterior niya is nasa 90 degree naman po siya. So, normal chest proportion po siya. So, next naman po is ipapalpate ko na po yung anterior muscle niya for pain naman po and symmetry. So, ma'am, ipapalpate ko po yung sa may anterior part niyo, then sasabihin niyo lang po sa akin kapag may masakit. So, wala naman pong reaction si patient at wala naman din po siyang sinabing masakit. So, normal lang po siya and wala din pong tenderness. So, symmetrical din po yung muscle po ni patient here. So, next naman po is papalpate ko na po yung thoracic walls niya. Then, thoracic expansion, which is yung dito rin po siya. So, sa pagpalpate ko naman din po dito is symmetrical naman din po siya. So, next naman po, ipapalpate ko na po yung thoracic wall niya din po ulit for vocal. Yun po yung sa fremitus niya. So, yun. So, ma'am, sabihin niyo lang po sa akin, sabihin niyo lang po, 99. 99.
So, normal lang din po and symmetrical naman din po yung vibrations niya. So, lastly is auscultate ko na po yung anterior thoracic niya for breath sounds and gagamit po ako ulit ng stethoscope. So, ma'am, hinga po tayo. So, normal lang po yung breath sounds niya and vesicular. So, vesicular breath sounds niya and wala naman po ako narinig na crackles or wheezes. So, ma'am, that ends my respiratory assessment. So, thank you po for your cooperation and have a good day. Thank you po.